Isang magandang batang kumakatok sa ating mga puso upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan. Isang kuyang dahil sa hirap ng buhay ay kailangan magparaya, kung kaya't hanggang ngayon ay di man lang nasusuri ang kanyang kalagayan. Mga batang humihingi ng tulong hindi para sa isang marangyang buhay, dahil sila'y lumalapit sa atin upang makapagpagamot at patuloy na sila'y mabuhay. Kami po ay lumalapit sa inyong may mga mabubuting puso. Nandito po, sana po matulungan ninyo kami, ang aming pong dalawang anak. Turing po sana ninyong ang pag-share ng video na ito ay tulong nyo para sa ating mga kababayan. Stephanie at John Russell, kapit lang. Maraming nagmamahal sa inyo. Marami pa rin mga Pilipino ang may pusong busilak. Nagadamayan kayo. Madulas nga. Gawa nang dito na dumaan ang baha nung kalakasan ng ulan. Dito po tayo Patuloy sa na. Barangay Malitlit, Lipa City. Balikan natin si John Russell, si Stephanie. Tagal din tayo hindi nakapunta. Gano'n ba katagal hindi na ako nakabalik? Tagal na, May isang taon. wala naman. Kilala pa kaya ako ng mga bata? Baka naman. Kilala pa siguro, kilala ako ng aso eh. Sabi mo, huwag ka maingay. Pasok. Napakalalim Doon, din doon, ang doon, kanilang doon, lugar. Doon sa kusina. Sa kusina. Kaingay mo. Huwag kang maingay. Tuloy, kuya. Hello, kumusta na ikaw, dog? Ang ingay mo. Mama, ang ganda ng ngiti ng baby na yan. Tama, ang payat. Uy, ba't nga namayat? Ay, mga 2 hours yata siyang dire-diretsyon suka, ha? Makala ko'y ma-hospital. John Russell, bakit namayat ka? Ay, bakit ka daw namayat, Ha? Pipi? Ay, tamo, ang laki ng pinayat, ang liit na. Ay, si Stephanie nag-observe, oh. Yan, baby. Hello, Stephanie. Ay, tamo, ang daming tumubo din sa mukha. Eh ba parang, hindi ba parang mas lumaki yung ulo niya? Kitang-kita nung nakatagilid kanina eh. Pero ano, ino-observe niya ako, oh. Kinikilala siguro. Baka, Stefania! Hoy! Namiss ko yung ngiti nito, ah. Yan, sila po ulit yung magkapatid. Na matagal na rin pong nananawagan ng tulong para makapagpagamot. Ano nga karamdaman ni John Russell? cerebral palsy, ho. Hindi pa talaga hindi pa namin nagpapagawa yung Hindi pa nako-confirm, hindi nagawa yung laboratory. Ilang taon si John Russell? 10. Yan, si John Russell, 10 years old. Cerebral palsy. Kaya lang, may mga pagsusuri May pang pagsusuri pa kailangan po gawin. na kailangan gawin na hindi pa namin napapagawa. Kasi ito, dibdib niya. Oh, parang umumbok lalo siya yung buhat nung Kasi lalo na nung kitang-kita sumuka. ko, umbok na umbok yung dibdib. Lalo na nung siya nagkasakit. Ilang taon na si John Russell? Magti-10 sa December. Malapit na. Opo, Tapos birthday niya. si Stephanie, ilang taon na? 4. 4 years old. Ang sitwasyon naman ni Stephanie, Hydrocephalus with epilepsy. with epilepsy. Kasama na din ang cerebral palsy niya. May cerebral din siya, no? Kasi hindi nga wala siyang reaction total. Pero nakikinig talaga, oh. Si Stephanie nga, hindi nakakakita, ano? Hindi pa ma-sure dahil kailangan yung may laboratory pa rin sa matang kailangan. Pero sa ngayon, hindi totally nakakakita. Kasi parang wala. Wala. Ewan po, pero pag may ilaw naman po, sa gabi, pag may ilaw, para namang gayan siya, gala. Pero pag wala ng ilaw, Siguro natutulog na. nakakaaninag lang, ano? Opo, Nakakakita baka ng po. liwanag. Tas, nakakarinig naman. Hindi ko sure. Hindi rin tiyak. Hindi ko rin po sure. Kasi ano rin yung response niya medyo mahina din eh, no? Hindi ko po sure. Stephanie! Tama. Parang nag-o-observe lang siya pero parang hindi niya na-recognize. Stephanie! John Russell! Ay, ito talaga! Itong kahit hindi mo i-observe, yan po, kami po nagkasakit, kaya gayaan po ang katawan ng aking baby. Halos 4 na araw din siyang nilagnat. Si John Russell. Opo.
Oo nga. Babago hindi pa rin siya nakaka-recover sa pagkain eh. Nung last na talagang kala ko ma-hospital siya, 9 a.m. Dire-diretso ang suka talaga siya. Wala siyang kinakain. Gustong-gusto niyang uminom ng tubig. Pero pagdating sa tiyan, maya-maya, wala pang 5 seconds, binabalik agad niya. Kaya, sobrang awa ko sa kanya. Napacheck up niyo. Hindi. Dahil Walang budget. walang pera. Totoo lang. Grabe talaga yan si pera na yan. Mhm. Ano? Dahil Sa totoo. pinahihirapan ni pera eh. Ano dyan, Russell? May mga gamot galing niya sa barangay. Totally nung nilalagnat siya, wala talaga kami biling gamot. Sabay, napasok yung mga bata. Nagtitiis na lang kung ano yung makayanang pang-ulam nila. Sabi na, Basta makapasok lang. Ayaw na ayaw po kasi niyang umabsent ng mga anak ko. Hindi naman po. Hindi naman, baby. Hindi. Bakit umiyak na naman yan? Russell? Bukas hindi nga namin alam kung makakapasok sila. Dahil wala rin kaming bigas. Wala rin bigas. Tapos hindi makapagtrabaho, gawa ng gayaan. Medyo maulan nga po eh. Ang hanap buhay ni Kuya, di ba? Pagpapagla ng nyo. Hindi naman, baby. Hindi, baby. Hindi. Hindi naman. Hindi naman. Kaya kahirap maglabas ng emosyon pag kita niya ako eh. Halos umiiyak, sinasabayan din niya ako. Kasi pag nakikita ka niya naiyak din. Basta kita lang, kahit hindi niya alam na ako umiiyak, kita lang niya yung luha ko pumata. Umiiyak. Siya pa umiiyak. Hindi naman, hindi. Habang umiiyak po si John Russell, ito si Stephanie. Hindi naman. Nag-o-observe siya. Alam ko kahit paano nararamdaman ni Stephanie. Ano? Hindi lang talaga makapagsabi. Talagang buti nga po nung may sakit halos walang babaan sa katawan ko. Siya, tahimik lang siya. Tumutulog na siya, basta naintindi ko, napakain ko, napainom ko ng gatas. Basta tulog lang po siya. Kaya nga sabi ko, alam din yata niya na si kuya niya may sakit. Pero totally hindi nagsasalita si Stephanie. Hindi po. Gawa ng ganyan lang siya. Kailangan may oras para mabusog siya, may oras ka kailangan na papainumin siya ng gatas, pakakainin. Hindi naman, baby. Huwag na iyak, John Russell. Hindi naman. Ay, hindi rin nakita pupuntahan pag naiyak ikaw. Hindi. Kumusta yung pagpapagamot nila, yung pagpapacheck up? Totally, hindi pa po ulit kami nakakabalik. Dahil? Yun sa budget po, halos yung pang-araw-araw namin. Kikita siya, kulang pa sa isang linggo na gastos namin. Kasi yung hanap buhay naman ni Kuya, walang katiyakan. Wala po. Ilan Lalo na pag nung nakaraang iyan, di ka dumaan ng malakas sa bagyo, nagpatakan lahat halos ng niyog. Kakaunti ang nakukuha ngayon. Ilan nga yung anak niyo? 5 po. 3 nag-aaral. Si Stephanie ba, anong status nung kanyang pagpapagamot, pagpapacheck up? Ano nga yung hindi pa nagagawa sa kanya? Bali yung kwan po, yung sa mata, hindi na rin namin na follow up yun. Yung ano nga ang gagawin sa mata ni Stephanie? Yung visual e-book. Yun yung para masuri, para malaman kung may pag-asa pa makakita. Opo, yun po. Tapos yung kanya naman pong, bali ang kwan ngayon, may referral siya about do sa dugo po na kailangan i-test kung nasisira ang kanyang puso o kidney sa iniinom niyang gamot. Kailangan laboratory po yun. Yun yung kay Stephanie. Opo. Marami pa palang kailangan Opo. para malaman. Once a year po yun pinagagawa ng doktor sa amin. Last year nagawa po namin yun. Tapos ngayon po hindi pa. Kailan nyo ba huling nadala sa doktor si Stephanie? Bali follow up niya po next month. Follow up para sa Sa kanya pong yung sa seizure, yung
Tapos kailangan po dala na rin yung laboratory na yun. Mabasa na rin ng doktor. Kasi ayan, no, bagamat hindi nakakapagsalita si Stephanie, halata nag-o-observe siya eh. Kahit pa paano, nararamdaman niya. Stephanie, hindi lang po masyadong halata kasi makapal yung buhok ni Stephanie. Pero kung titignan natin ang ganito, ang laki na ulo niya eh. Ang laki ng ulo ni Stephanie. Eh si John Russell, kumusta naman yung pagpapacheck up talaga niya? Totally po, hindi pa rin siya naibalik gawa ng kanyang laboratory dalawa na EEG at saka yung pong yung x-ray, hindi pa po. Ilang beses nga siya nadala sa doktor? Isa pa lang. Ayun pa lang yung una. Tapos yung unang visit na yon ay hindi na nasundan kasi Hindi pa may po. mga pinagagawa. Opo, kailangan daw po bago i-follow up nagawa na yung mga laboratory. Ano ang gagawin? Yung EEG at saka yung x-ray, chest x-ray po. EEG para sa Kanyang ulo po para malaman kung meron din siyang epilepsy. Kung nag-epilepsy din po siya. Sinecheck ang kuryente ng kanyang ulo. tapos yun namang Opo, ito. x-ray para doon sa dibdib. Opo. Hello kuya, nandiyan ka na pala. Kanina lang kuya. Yun yung kailangan magawa kay John Russell. Opo. Yung isang beses na yun yung first time lang, di ba? Opo. Na Yun nadala po ang sa first time doktor. na nadala siya sa at nating na ng doktor. Para doon sa kanya talagang karamdaman. Kaya nga lang, hindi na, yan, medyo napatigil ulit Opo. dahil sa kawalan. Talagang John Russell. walang Tapos budget. nagkasakit pa. Nagkasakit pa po. Sobrang alaga na po niyan. Tapos gayan pa, nagkasakit pa. Sadyang, Ito yung kalagayan na kung mahirap po magkasakit yung isa, how much more yung dalawa. Again, magkapatid sila, ano? Sino nga yung mas bata? yun po, si Stephanie. Si Stephanie, ilang taon? 4. 4 ba si Stephanie? Opo. Pero malaking bata si Stephanie, ano? Opo. Malaki, Mahaba. Mahaba siyang bata, hindi lang masyadong kasi nanganak ako. Mahabang bata at syempre, ganda ng baby namin na yan. Kailan birthday ni Stephanie? Noong July po, Tapos nag-birthday yan. Pero ito ang magbe-birthday noong December 14. 4-year-old si Stephanie. Tapos, Magte-10 sa 14 ng December. sila po yung mga bata na, yung ba karamdaman nila pareho since birth? Bali yun pa lang po. Ang since birth. Oo. Pagkapanganak, Nasa tiyan pa lang siya. nasa tiyan pa lang. Alam na. Pero ito, hindi po. Bali 1 years old na namin parang nakuha na nag-iiba yung kanyang... Ay, pinanganak siya normal na bata. Opo. Tapos later lang nakita na may ibang karamdaman. Pero sabi, akala namin dati, yung late development lang sa kanya. Hanggang sa tumagal na, hindi na rin namin napatingnan. Kasi yan nangyari nga po nito dahil medyo special case, medyo critical yung sitwasyon po ni Stephanie. Naunang mabigyan ng attention yung kalagayan ni Stephanie dahil nga lalong-lalo na hydrocephalus. Sobrang 1 month is parang nasa 30 centimeter na yung ulo niya kaagad. Isang buwan pa lang siya. Ay noong nag 5 months siya, 62 centimeter na. Yan. Kaya ang nangyari po, dahil nga inuna si Stephanie, hindi naman kaya dahil doon nga sa sitwasyon ng kanila pong pamumuhay, habang ipinagagamot po si Stephanie, si John Russell naman kailangan magsakripisyo. Sabi mo nga, ilang taon bago nadala sa doktor si Stephanie? 9 years ba? 9 years. Si John Russell. Si John Russell, 9 years bago Nadala. sa doktor. Pero siya, yung 5 months pa lang siya nung nadala namin Kasi nga dahil sa sitwasyon Opo, ni sa sitwasyon. Stephanie, kailangan unahin. Opo. Ito naman si John Russell, for 9 years, isang beses pa lang nadadala, kaya lang hindi pa nga nasusundan dahil sa kawalan po ng budget. Wala talaga. Totally. Payat na payat ka, uy. Talaga po nung ang awa ko noon, talagang halos maghapon ko siyang kalong lang. Hindi siya
gusto niya kumain, uminom ng gatas, diretso, pagkakainom, diretso ulit balik. Yun yung tinakot ko nung gabi na sabi ko, dali na natin. Pero wala kami pera. Hindi ka namin alam po saan kami kukuha. Kaya pinaubaya na lang namin sa albularyo po. Totally albularyo lang talaga ang kinapitan namin nung gabi ngayon. Hindi. Hindi, baby. Hindi. Tan. Eh ngayon, wala talagang pera. Wala. Kahit bigas, wala. Wala po. Kaubos lang ng bigas namin. Siguro may kalahating gatang pa na bibetaya. Huwag na umiyak. Huwag na umiyak. Hindi naman. Hindi. Kaya muli po mga kababayan, no? Sana this time, Hindi. kaya ako'y bumisita ngayon. Alam ko naman yung kalagayan po nila. Still, kailangan po talaga ng tulong. Bagamat nung una, may nakatulong naman, mula doon sa mga Hindi lang kababayan talaga hindi lang kayanin. talaga sumapat dahil sa laki po ng pangailangan. Kasi again, hindi lang po iisa dalawa po sila. Na Yung medyo pang-araw-araw lang nilang kalagayan. dalawang pangangailangan yung may nagpapadala po. Yung pang-araw-araw lang po talaga nilang nakukuha na namin. Yung mga basic. Opo, yung basic needs lang nila. Yung katulad ng gatas, diaper, yung mga gayon po. Sila ba may maintenance na gamot? Bali, ito meron na din po yung para sa kailangan yung para hindi manigas daw po yung katawan niya. Tas yun talaga. Totally, dalawa po ang maintenance niya. Ngayon, iisa na yung natitira. Dahil wala na rin. Walang pambili. Yun lang, isang iyon ang hindi pwedeng mawala. Yung pagkain nila, paano? Makakain ba ng normal? Opo. Pero ngayon ito, hindi ngayon po nakakakain pa ng normal buhat nung nagkasakit. Gawa ng parang ayaw pa rin niyang tanggapin ng tiyan yung pagkain. Yun po, normal naman nakakakain naman po yun. Isang iyon. Anong ginagatas nila? Bali, yung mumurahin lang po. Yung Bear Brand. Yun lang po ang kaya. Pero sana yung sitwasyon nila, si kamahalan din sa Dapat talaga po si kamahalan ang kailangan nila. Pero, si Pediasure. opo. So, kagalingan lang, nakakakain naman sila ng yung normal na pagkain. Problema lang, katulad ngayon, kahit bigas, paano yan, kakainin ng mga bata? Didiskarte na lang po mamaya. Bahala na mamaya. Gagawa ng paraan. Ano, bebe? Huwag na umiyak. Hindi naman naiyak. Sa isa pang pagkakataon, baka gusto mo Sana. lumapit ulit sa mga kababayan natin. Sana po natuloy po kami kumakatok sa inyo na matulungan ulit po kami. Gustong-gusto ko pong may pagawa lahat ng mga laboratory ng aking mga anak at makita ang kagalingan nila. Sana po matulungan ulit po ninyo kami. Talaga po wala. Hindi namin kayang i-provide ang kanilang mga pangangailangan. Sabay-sabay po. May napasok pa po kami. Pang-araw-araw lamang po ang panghanap buhay ng asawa ko. Pang-araw-araw lang po namin gastos. Muli po sa mga nais po magpaabot ng tulong para kay John Russell and Stephanie. Kung kayo po yung magsesend sa ating account, lagyan nyo lang po ng isang maiksing message. Napakahalaga po nun para alam ko na kung meron man po kung matanggap ay para po sa mga bata. Huwag nyo pong kalimutan lagyan po ng for John Russell and Stephanie o anuman description na tumutukoy po para sa kanila. Ang halak mo pa rin. John Russell! Sobrang halak pa rin. Sobrang parang madami pa rin siyang flame. Ano? Bibe? Ang laki ng pinayat mo. Ayos.
Continue praying uli ha. Sana po. may this time, Sana po. may makapansin ulit sa atin. Ano po, makapansin sa amin. Prayer po. Sana po, Lord. Lagi naman po kami nagdadasal para sa dalawang ito. Ano po? Ngayong malapit na ang Christmas, anong wish mo para sa mga bata? Ayun po, yung wish ko, yung gusto ko lang naman po sa kanila, yung maging maayos ang kanilang kalagayan, yung maakuha na namin yung mga dapat gawin sa kanila, may magawa na po yung mga laboratory at malaman kung ano yung mga dapat gawin pa sa ikabubuti nila. May tuloy-tuloy yung pagpapagamot. Yun lang po talaga ang hinihiling ko. Ito muna yung papasko para kay John Russell. Yun lang. Pasko daw ate. Papasko para may pambili ng ano. Ito ay Yung pambili ng pan. Aba? tigwa 1,000 si John Russell at si Thank you po. Thank you po. May pera na ulit pambili ng gatas si John Russell at Stephanie. Thank you po ng marami. At patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo sa mga tumutulong po sa amin. Yun po hindi po namin nakakalimutan sa lahat po nung tumulong sa amin simulat sa pool na kami nangailangan nandiyan sila. At sana po this time, no? Sana po mga kababayan, this time, patuloy po ako naglalambing again for John Russell and Stephanie para po sa pagpapagamot po nila. Sana this time, no? Marami po makapansin at makatulong para may pagpatuloy yung kanila po pagpapagamot. Magti-thank you tayo ha. Again, maraming salamat po kay Ma'am V. Ayan, kay Ma'am po galing yung iniabot ko po sa inyo na 2,000. And also, maraming salamat din po kay Ma'am Charity for making this visit possible. Maraming salamat po ulit kasi nagagawa po natin ulit itong ganito na nakakapag visit na po tayo ulit kahit medyo may kalayuan po sila. So, again, no, para patuloy po tayong makatulong sa ating mga kababayan, and then this time for John Russell and Stephanie para marami pa rin pong makatulong at makapansin sa kanilang kalagayan, mga kababayan. Please share this video po.